ay magpatuloy sa ating pag-aaral at sa hapon na to, ating pinamagatan ng ating pag-aaralan ang maligayang mahabagin. Atin pong buksan ang ating mga Biblia, basahin po natin. Tayo po ay, pari ko po ba kayong umbitahan? Tayo po ay magsitayo lahat. Basahin po natin ang Mateo 5, mula versikulo 1 hanggang 7 po. Ang aking bersyon ay bersyon ng Magandang Balita. Kung meron kayong Tagalog na ang Biblia, o yung bagong salin na Tagalog, o maging English man, ay maaari po ninyo akong sabayan. Tayo ay bumabasa mula sa Mateo 5, 1 hanggang 7. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, at sila ay tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. At ang verse 7, mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Tayo po'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil tunay ngang kayo ay mahabagin. Panginoon, kayo po ay tapat. Datapwat kami ay mga makasalanan, patuloy po ninyo kaming kinahahabagan. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat sa pag-iingat po ninyo sa amin sa araw na ito at sa nakaraang linggo. Panginoon, aming dasalin sa aming pag-aaral sa hapon na ito. Naway mangusap po kayo sa amin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng paglinaw ng isip at salita na aming maintindihan, maisagawa at maibahagi ang iyong banal na salita. Panginoon, tulungan po ninyo ako na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Palalahanan po ninyo kami na sa lahat ng aming gawain, ito ay hindi po para sa amin, ngunit para sa iyong kapurihan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsiupo lahat. Alam nyo, nasa Mateo 5 na ho tayo, no? Nag-umpisa ho tayo. Tinatawag ho dito sa English na Sermon on the Mount. Okay, ang Mateo 5 ay ang tinatawag na Sermon sa Bundok. Okay, Sermon on the Mount. At pinag-aaralan ho natin ang mga Beatitudes. Hindi ko alam kung narinig nyo na ho yung salita na yon, mga Beatitudes. Ang ibig sabihin ng Beatitudes sa English ay statements of blessing. Mga bagay ukol sa pagiging mapalad. Alam mo ninyo, isa po talagang pribilehyo ang pag-aralan at maibahagi po namin sa inyo ang mga katotohanan itong galing kay Kristo. Hindi ko maipaliwanag kung anong kaligayahan, kasiyahan ang aming nakukuha sa pag-aaral po nito linggong-linggo. Sa ang katunayan no, napag-aralan na ho namin ito dati pa ang Mateo, ngunit habang ating pinag-aaralan, hinihimay ang bersikulo per bersikulo kada linggo, talagang ito'y nangungusap ng matindi po sa akin at sana'y maging sa inyo rin. Nang itinuro ng Panginoong Hesukristo to sa sermon sa bundok, malaki ang posibilidad na ang sermon po sa bundok na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa mga nakikinig noon kay Kristo, lalong-lalo na sa mga Hudyo. Bakit ho? Ito ay taliwas sa kanilang mga natututunan. Ito ay taliwas sa kanilang pinaniniwalaan. At ito din ay taliwas sa kanilang nakagisnan at naoobserbahan. Alam po ninyo, ang reaksyon na yan ay walang kakaibhan sa mundo at panahon po natin ngayon. Kasi ho, yung mga Hudyo noon, marahil talaga nang ito'y sinabi at itinuro ng Panginoong Hesukristo, ay nagulat ho silang lahat. At maging sa panahon natin ngayon, ay ito talaga ay nakakagulat, lalo-lalo na sa buong kalawakan. Bakit to? Bakit kamo?
ang turo ni Kristo, pakinggan ho natin ito, onting review. Ang turo ni Kristo ay mapalad ang mga taong kumikilala sa kanilang espiritual na kadukhaan na wala silang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Yan ang turo ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, ano ang turo ng mundo natin ngayon? Ang turo ng mundo ay basta paniwalaan mo lang ang sarili mo, ay okay ka na, at gawin mo lang at magagawa mo ang anumang gusto mo. Yun ho ang turo ng mundo. Ang turo ng Panginoong Hesukristo ay mapalad ang mga nagdadalamhati dahil sa kanilang espiritual na kadukhaan. Ngunit ang turo ng mundo ay bakit ka magdadalamhati? Bakit ka magpapakalungkot? Napakaiksi ng buhay, kaya't kumain, uminom at magsaya at huwag kang sumimangot at gawin mo lang ang nais mo. Ang turo ng Panginoong Hesukristo ay mapalad ang mga maaamo. Ngunit ito ang turo ngayon sa atin ng mundo. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Huwag kang papatalo. Ang turo ni Kristo ay mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ngunit ang turo ng mundo natin ngayon ay, bakit ako magsasayang ng oras sa katuwiran? Bakit ako magsasayang ng oras sa pag-aaral na iyan? Basta wala naman akong sinasaktan at sagabal lang yan sa oras na pwede pagkakitaan. Yan ho ang turo ng mundo at yan ho ang turo naman ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa hapon na ito, ay makikita mo kung tunay nga tayong nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Bakit? Ano pag-aaralan natin sa hapon na to? Dahil sa hapon na to, ating pag-aaralan ang pagsasabuhay ng katuwiran na iyan. Hahatiin ho natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaralan. Ang unang bahagi ay ang mahabagin. Ang ikalawang bahagi ay ang kinahahabagan. Okay? Nakakabulol, no? Ang mahabagin, ang kinahahabagan. Umpisan ho natin ang pag-aral natin sa hapon na ito. Ang unang bahaging pag-aaralan natin ay mapalad ang mga mahabagin. Mga kapatid, makikita natin sa pag-aaral na ito, sa hapon na ito, na ang isang tunay na Kristiyano ay may habag sa ibang tao dahil tapat ang Panginoong Hesukristo. Ulitin ko ho, ang isang tunay na Kristiyano ay may habag sa ibang tao dahil tapat ang Panginoong Hesukristo. Ang mahabagin. Muli ho kong uulitin na ang mensahe na ito ay para sa mga tunay na Kristiyano po lamang. Ito po ay ibinigay ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga disipulo. Kung hindi po tayo kabahagi ng kaharian niyan, ay di po natin ito maiintindihan. Mapapaisip ka po talaga dito. Dahil mas madalas ang mangyari ay imbis na mahabag tayo sa ibang tao, ay mas nauuna pang magalit tayo. Tama ho ba? Di ho ba, lalo na kung yung ginawa sa atin ng kapwa natin ay talagang nakakainis. Imbis na mahabag tayo, ay mas nauuna pang magalit po tayo. Ang malungkot, maging sa mga Kristiyano ay nangyayari po ito. Para ating lubusang maintindihan ito, ating pong pag-aralan ang habag na tinutukoy po dito. Sa English, mercy, merciful. Sa Tagalog, habag. Tingnan po muna natin ang habag, ang mercy ayon sa mundo. Mga kapatid, napakaraming mga tao ang gumagamit ng katuroang ito ng mali po. Bakit to? Ito ay kanilang binibigyang kahulugan sa makamundong paraan. May maririnig po tayo na magsasabi at magtuturo na kung kayo ay may habag sa ibang tao, ay makatatanggap din kayo ng habag sa mundo. Madalas ito po nga ay ginagamit ng ibang tao na panturo na kung may habag ka sa ibang tao, kung magbibigay ka ng ganito,
ay palalaguin ng Diyos ang buhay mo. Kumbaga, inoobliga mo ang Diyos na pagyamanin ka kapag may habag ka sa iba. Yaan ho ang itinutukoy na habag na makamundo. Marami ring tumitingin sa turong ito sa makamundong perspektibo. Alam po ninyo, hindi lang po kasi basta-basta ang katotohanan ito. Tingnan po muna natin ang konteksto ng kwento na ito ng panahon ni Kristo. Balik ho tayo. Time travel ho tayo sa panahon ni Kristo. At tingnan muna natin yung mga Romano. Alam ho ninyo, yung mga Romano, hindi binibigyan ng importansya ang habag. Baliwala po sa kanila ang salitang habag. Wala silang mercy. Sabi nga ng isang manunulat na Romano, ito ho ang sinabi niya, ang habag ay isang sakit ng kaluluwa. Ang habag ay isang sakit ng kaluluwa. Para sa kanila, ang habag ay isang kahinaan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ayon sa mga Romano. Alam ho ninyo, yung mga Romano, mayroon ho mga tinatawag na alipin. Okay. Kung makikita ng isang Romano na wala ng silbi para sa kanya ang alipin niya, ay maaari niya lang itong patayin, sasaksakin, at alam niyo ho, wala hong mangyayari sa Romanong iyon. Hindi siya makukulong, hindi man lang siya huhulihin. Basta nakita niya yung alipin, wala ng silbi, sasaksakin, papatayin. Habag? Wala pong habag. Isa pa ho, nung panahon ng mga Romano, may mga tinatawag sa kanilang salita na tinatawag na patria potestas. Okay? Tandaan ho niya para pag-uwi natin. Patria potestas. Ano po ito? Meron silang batas na kung ang isang ama ay may bagong anak, pag nakita ng ama na ito, ganito ang gagawin. Yung Romano, titingnan yung bata, itataas. No? Pag-aaralan, uusisain ang bata. O kung meron man siyang inampon. Pag kanyang nagustuhan ang bata, o hindi man nagustuhan, ganito po ang ginagawa niya. Pag nagustuhan, ganyan. At pag hindi nagustuhan, gaganyan niya ang kamay niya. At anong gagawin sa bata? Lulunurin niya ang bata hanggang mamatay. Habag? Wala hong habag. Patria potestas. Wala po talaga silang habag. Kaya nga't sa mga Romano, baliwala po ang habag. Tingnan din po natin ang mga Hudyo sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Okay, doon pa rin tayo sa panahon na yon. Time travel ulit, nandun pa rin tayo sa mga Hudyo. Malaki ang posibilidad na namarinig ito ng mga Hudyo, ang mga turo ng Panginoong Hesukristo, ay kulang na lang ang mga Hudyo ay maghuramentado. Bakit ho? Kasi po ang mga katuruan na literal na sinusunod ng mga Hudyo ay ganito po. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Okay? Actually, nakasulat ho yun. Ngunit, literal nila yung ginagawa. Kunwari, tusukin mo yung kaliwang mata, tutusukin niya rin yung kaliwa mong mata. Pag pinutuloy mo ang kanyang kanang kamay, puputulin niya rin ang kanang kamay mo. Ganyan ho ang mga Hudyo noon ng panahon ng Panginoong Hesukristo. Mali po ang pagsasabuhay nila ukol sa katuroang yan. Ganito pa ho, makikita natin. Dahil nga ang mga Hudyo ay talagang sinasabi nilang ganito ang habag nila, minsan, kung titingnan nyo sa libro ng Juan 8, may dinalang isang babae na sinasabing nahuli sa aksyon ng kasalanan, adulteress. Sabi ng mga tao, ay Panginoong Hesukristo, itong babaeng ito makasalanan kasi nahuli namin siya, may kasiping na iba. Okay, anando doon yung babae lang. At alam mo ang ginawa ng mga tao, handa na silang batuhin ang babae na ito kahit hindi pa nabibigyan ng karapat-dapat na hustisya. Kung inyong titingnan, dapat kung caught in the act yung babae na yon, dapat yung kasama niya nandoon. Ngunit handa na yung mga Hudyong batuhin hanggang mamatay ang babaeng ito. Kaya nga't ang sinabi ng Panginoong Hesukristo,
Bago ninyo siya batuhin, ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang pumukol ng bato sa babaeng ito. May pumukol ba ng bato? Wala ho. Isa-isa ho silang umalis. Ganon ho yung mga Hudyo ng panahong iyon. Ganito rin naman ang mga Hudyo ng panahong iyon. Kung ikaw ay mahirap o ikaw ay may masakit, lalo na kung may karamdaman ka, ang tingin nila ay makasalanan ka o makasalanan ang angkan mo. Naalala niyo yung turo ni Pastor EJ nung Resurrection Sunday, ang mayaman at ang si Lazaro? Ang konteksto ho noon, kaya nagulat yung mga Hudyo nang itinuro to ng Panginoong Hesukristo kasi nagulat nila yung mayaman nung namatay sa napunta sa Hades at yung mahirap napunta saan? Katabi ni Abraham. Na-shock sila doon kasi para sa kanila kung mayaman ka, mapalad ka, blessed ka ng Panginoon. Kung mahirap ka, impyerno ka. Ganun ho ang tilingin nila. Kaya nga ho minsan, di ba, naglalakad ng Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga disipulo, sabi ka ganun, may nakita silang bulag eh. Sabi nila dun sa Panginoong Jesucristo, Lord, sino nagkasala? Siya o magulang niya? Ganun sila maghusga. Habag? Tingnan ho natin. Siguro sasabihin naman ng mga Hudyo nung panahon na yon, kami ay may habag kasi ibinibigay namin ang aming ikapo. Okay? Sila ay nagbibigay ng kanilang ikapo. Kasi po, yung ikapo, ang bahagi po nito ay binibigay na pantulong sa mga mahihirap. So maaari nilang ipaliwanag, ay mahabagin kami kasi nag-iikapo kami. Ngunit alam po ba ninyo, ganito ho ang mga Hudyo ng panahon na yon. Tuwing magbibigay ang mga Hudyo ng kanilang ikapo, kasi meron ng hulugan doon. At katabi ng hulugan na yon ay may isang trompeta. Paghulog nila, toot! Yun. Bakit nila ginagawa yon? Para makita sila at marinig ng ibang tao. Ito po ba yung tinatawag nating habag? O tinatawag nating, sa English, is it mercy or hypocrisy? Kaya nga po, ang tinutukoy na habag dito ay hindi lang basta habag ayon sa definisyon ng mundo. Na kung ikaw ay may habag, makatatanggap ka din ng habag sa ibang tao. Ganyan sa panahon ng mga Romano noon, panahon ng mga Hudyo noon, at dalhin natin naman sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, na makasarili at makamundo ang mga tao, kung ikaw ay may tinatawag na habag, ito ay tinatawag ding kahinaan. Sa mga nagtatrabaho sa opisina, sa eskwelahan, ang sinasabi nga, kung ikaw ay may habag, ikaw ay mahina. Minsan, kung ikaw ay magpapatawad, sasabihin pa ng iba, ay wag, gantihan mo, saktan mo. Ba't kayo natatawa? Nakalulungkot dahil maging sa mga Kristiyano ay nangyayari din po ito. Di ho ba, pag may nagawa sa atin ang kapwa natin, ay kulang na lang, gantihan ka agad natin. Madalas sa mga tao, sa panahon lamang ng Kapaskuhan, magkakaroon ng kahabagan sa ibang tao. Di ho ba? Pag Pasko, sasabihin, wow, itong panahon na ito, gusto kong tumulong. Ang habag ng mundo ay kondisyonal. Ito ay seasonal. Yan po ang habag ng mundo. Ang habag na makamundo. Ngunit alam po ba ninyo, ang pinakamatinding ehemplo ng tunay na habag ay walang iba kundi mula sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus na naging tao ay ang nag-ehemplo ng tunay na habag na hindi makamundo. Bakit ho? Ginamot niya ang mga may sakit. Ginamot niya at binigyan ng paningin ang mga bulag. Binigyan niya ng pandinig ang mga bingi. Di niya inalipusta o inapi ang mga makasalanan. Nakidilimhati siya sa mga namatayan. Hinayaan niyang makalapit sa kanya ang mga kabataan. Wala pong nabuhay sa mundong ito
na katulad ng Panginoong Hesukristo. Siya po ay may habag sa lahat ng tao. At ano ang ginawa ng mundo? Ang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng habag ay ipinako sa krus ng mundo. Kaya nga po, ang habag ng mundo ay kakaiba ang prinsipyo. Di po ganito ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo sa katotohanan na ito. Ngayon, tingnan po naman natin ang habag na makadiyos. Mga kapatid, kung ikaw ay may habag sa ibang tao, kayo ay kahahabagan nino ng Panginoong Diyos. Kaya nga't ang sinasabi rito, mapalad ang mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Ito po ang tamang turo, ito ang katotohanan dito. Di po ang mundo ang magbibigay ng habag sa inyo. Ang Panginoong Diyos po mismo. Kasi ganito ho yan. Minsan, sinabi natin, Lord, bakit ganon? Mahabagin naman ako. Bakit walang nangyayari? Relax lang po kayo. Antayin lang po natin. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Alam niya kung kailan niya tayo kailangan tulungan. Di po pinag-uusapan dito ang makamundong katuruan ng habag. Tingnan po natin at pag-aralan ang salitang habag. Sa salitang Greko, Greko, eleo mones. Eleo mones. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay literal na pagtulong sa nangangailangan, pagtulong sa mga naaapi, pagtulong sa mga ligaw, pagtulong sa mga nahihirapan. Medyo malawak ho ang ibig sabihin ng salita nito sa Greko. Kung inyong titingnan at pag-aaralan, 2 beses lamang ginamit ang salitang ito sa Bagong Tipan, yung eleo mones. Yung unang paggamit ito sa pag-aaral natin na ito, Mateo 5:7. Yung ikalawang ginamit ay sa Hebreo 2:17. At inaanyayahan ko kayong buksan ninyo sa inyong mga Biblia, Hebreo 2:17. Babasahin ko po sa inyo. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. Yung unang bahagi, ang sinasabi ho nito, kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Tandaan ho ninyo yan at aking niyang babalikan. Ang Panginoong Hesukristo, ang punong ehemplo ng salitang habag. Sa Kanya po nanggagaling at nagmumula ang habag. Sa salitang Hebreo, di ba kanina yung eleo mones, Greko ho yun. Sa salitang Hebreo, ito'y tinatawag namang hesed. Pareho ho ng sinasabi. Ang Hebreo at ang Greko. Malawak po ang sinasabi ng habag na salita po na ito. Sinabi nga ng isang komentaryo, MacArthur ho, in English, ang ibig sabihin talaga ng habag kung ating isa sa buhay, ito ay isang compassion in action. Naintindihan po natin yon? Compassion in action. Isang pagmamalasakit na isinasabuhay. Compassion in action, pagmamalasakit na inasabuhay. Hindi lang po ito isang emosyon. Hindi lang ito isang pakiramdam. Di lang po ito isang pagmamalasakit na nasa damdamin. Ito'y pagmamalasakit na isinasabuhay. Compassion in action. Nakikita ang ebidensya ng habag. Habag sa mga taong nangangailangan ng tulong na pisikal at espiritual. Mga kapatid, hindi po ito ang klase ng habag naman na sinasabing gustong tumulong lamang para maging magaang ang pakiramdam.
Alam ho ninyo yun? Diba, minsan nagkakahabag tayo, uy, gusto ko tumulong. Pagtapos nating tumulong, wow, sarap, nakatulong ako. Hindi ho lang basta-basta ganun ho yun na para gumaang ang pakiramdam. Mga kapatid, hindi rin ho ito yung habag para mas maging mukhang pogi tayo sa ibang tao. Hindi ho yung ganung habag na iyon. Ang habag na ito ay hindi rin makasarili. Hindi po ito makamundo. Ang habag na galing kay Kristo ay ang habag na totoo. Ipaliwanag ko pa po, ang habag na galing kay Kristo ay ganito. Gaya po ng sinabi sa Hebreo 2:17. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong paring mahabagin. Bakit ko inuulit ito? Ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Siya ay nagkatawang tao upang maging katulad ng kanyang mga kapatid. Ano ang ibig sabihin po nito? Kung tayo ay may makadiyos na habag sa ibang tao, kinakailangan pumasok, intindihin, usisain at isabuhay natin ang kalagayan ng taong kinahahabagan natin. Naintindihan ho natin yon? Katulad ng Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao upang siya'y maging katulad natin, datapwat hindi siya nagkasalanan. Bakit? Para siya maging mahabagin na Panginoon natin. Ganon din tayo sa mga taong kinahahabagan natin. Kailangan sila'y intindihin. Kailangan sila'y usisain. Isabuhay natin ang kanilang mga suliranin. Kaninang tanghali, may mga kasamahan ho kami, mga misyonaryo galing ng Estados Unidos. Nandito ho sila. Meron ho silang ginagawang, parang sinasabi nating birthing home, yung paanakan. Okay? Nakakatuwa, nung sinabi niya, kasi yung kaibigan ho naming misyonaryong isa ho na yon, talagang literal, no? Siya mismo yung gumagawa. Nagsisimento, nagpapalitada, nagkakarpintero. At alam nyo ho, dahil nga temporary lang sila nandito, nung tinanong ng misis ko, Paul, saan ka titira? Doon sa barracks. Doon mismo sa tirahan ng mga kapwa karpintero niya. Yun ho ang sinasabi ng habag na ito. Kinakailangan pumasok tayo, intindihin natin, usisain natin, at isabuhay natin ang kaligayan ng mga taong kinahahabagan natin. Ramdamin natin ang kanilang nararamdaman. Isipin at isabuhay natin ang kanilang kalagayan. Ito ho ang habag na makadiyos. Ganito ang habag na makadiyos. Ang habag na makadiyos ay di makasarili. Ang habag na makadiyos ay di namimili. Kaya nga't ang turo ni Kristo po dito ay ang mga disipulo ng kanyang kaharian ay punong-puno ng makadiyos na habag. At kung atin nang naiintindihan ang salitang habag, ang sunod na ating tatanungin, saan naman manggagaling ang habag na ito? Alam nyo, hindi nyo ito mabibili, hindi nyo ito makukuha basta-basta. Marahil atin iisipin, paano ngayon ito? Paano ako magkakaroon ng habag katulad ng Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, kung inyo nang natanggap ang kaligtasan dahil sa habag ng Diyos sa atin, bakit magkakaroon tayo ng dahilan na hindi maging mahabagin? Naintindihan ho natin yon? Kung atin nang tinanggap ang habag ng kaligtasan, wala nang rason ng Kristiyano na hindi maging mahabagin sa ibang tao. Ang tanong muli, saan manggagaling habag na ito? Marahil alam na po ninyo. Walang iba kundi sa Panginoong Diyos po lamang. Ang Panginoong Diyos po lamang ang makapagbibigay ng habag na makadiyos. Ang Diyos ay mahabagin. Ito ay kanyang katangian. At dahil sa kanyang pagpapala, tayo ay kanyang niligtas. Pag tiningnan ninyo ang Hebreo 13:14, inyo pong buksan ang inyong mga Biblia,
Ang sinasabi ho sa Hebreo 3:14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasinimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ano ang sinasabi ng Hebreo 3:14? Kung kayo ay naligtas na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sa Hebreo 3:14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Naalala niyo ho nung ating unang umpisa nito, we become partakers of Christ. Pag niligtas na kayo ng Panginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo pumapasok sa inyo at ibinibigay ng Panginoong Diyos ang kanyang katuwiran at ipinapasok niya sa atin ang katuwiran na iyan. Yung righteousness niya, sa English ho, imputed on us. Imputed, ipinapasa, ibinibigay sa atin. Kaya't makikita natin, sa kadahilanan nga po na tayong mga Kristiyano ay niligtas ni Kristo, tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo. Ang ibig sabihin po nito, kung si Kristo ay mahabagin, dahil tayo ay nagiging kabahagi niya, ang Kristiyano ay nagiging mahabagin na din. Okay ho tayo ron? Ito ay biyaya na galing sa Panginoong Diyos. Isang paalala lang po, di po kayo magkakaroon ng habag na katulad ng sa Diyos kung di kayo dumadaan sa pagiging dukhang espiritual na walang inaasahan kundi ang Diyos po lamang. Yung Mateo 5 verse 3, mapalad ang walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Mapalad ang mga taong spiritually poor. Kung hindi natin maintindihan ho yun, hindi tayo aabot sa verse 2, hindi tayo aabot sa verse 3, lalong-lalo na sa 4, 5, 6, at 7. Nakukuha ho ninyo yan? Dahil po sa ating espiritual na kadukhaan, tayo po ay nananangis at nagdadalamhati. At dahil alam po natin na ang Diyos nga ay banal at tayo ay makasalanan, kaya't wala po tayong maipagmamalaki, kaya't tayo ay nagiging maamo. At dahil na alam natin na tunay na wala tayong katuwiran, kaya tayo ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Doon po lamang tayo magkakaroon ng makadiyos na habag. Dahil nga mismo ang Diyos ang magbibigay po sa atin nito. Kahit anong pilit po ninyo na magkaroon ng makadiyos na habag, kung di kayo tunay na Kristiyano, ay di po ninyo magagawa ito. Kayo lamang po ay magkakaroon ng habag na ganito kung tinanggap na ninyo ang Panginoong Hesukristo, kung tinanggap na ninyo ang habag na galing po sa Kanya. Ngayon, alam na po ninyo, sana ang ibig sabihin ng habag. Ikalawa, alam na rin po dapat natin kung saan nanggagaling ang habag. Atin ngayon titingnan at pag-aaralan, paano kaya natin maisa sa buhay ang habag na ito? Paano kaya ito? Ano kaya ang praktikal na aplikasyon po nito? Alam po ninyo, punong-puno ang Biblia mula lumang tipan hanggang bagong tipan na itinuturo ng Diyos ang paraan ng habag. Tanong, ano nga ho kaya? Dalawang bagay. Habag na pisikal at habag na espiritual. Okay? Habag na pisikal at habag na espiritual. Unahin ho natin yung habag na aplikasyon pagsasabuhay sa pisikal. Paano ho ba natin ito magagawa? Sa totoo lang po, nung aking pinag-aaralan ito, sabi ko, Lord, dalin mo ako sa mga bersikulo na pwede kong ibigay. Kasi sa totoo lang, sa dami niya, nahihirapan ako kung saan ako kukuha. At talagang tapat ang Panginoon. Dinala niya po ako sa Mateo 25. Maaari ho natin pambuksan din sa Mateo 25:34 hanggang 40. Ito yung executive summary, ang buod ng physical mercy.
nung binasa ko nga una ito, talagang naiiyak ako. At sana hindi ho ako maiyak sa hapon na ito. Mateo 25:34 hanggang 40. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kung nag-iisip ho tayo, paano tayo magkakaroon ng habag na pisikal sa kapwa natin, ito ho ang pwede nating babalik-balikan. Napakarami po talagang paraan. Alam po ninyo, sa dami po ng paraan, di na tayo pwedeng magbigay ng palusot at dahilan. Kaya't sa pisikal, yan po ang pamamaraan. Pisikal at espiritual. Dumako ngayon tayo sa espiritual. Ito po mga kapatid ang puno ng pagiging mahabagin. Maaari ko po kayo bigyan ng pwedeng 3 or 4 na punto. Pero bibigay ko sa inyo at least 3 punto. Paano tayo magkakaroon ng habag sa espiritual? Una, kinakailangan na tayo po ay may malalim na pagmamalasakit para sa isa't isang kaluluwa. Ulitin ko ho, mayroon po dapat tayong malalim na pagmamalasakit para sa kaluluwa ng isa't isa. Sinabi nga ni San Agustin, kung tayo ay nagdadalamhati sa katawang patay na wala na ang espiritu, lalo dapat tayong magdalamhati sa taong may kaluluwang wala si Kristo. Ulitin ko ho. Kung tayo ay nagdadalamhati sa katawang patay na wala ng espiritu, lalong dapat tayong magdalamhati sa taong may kaluluwang wala si Kristo. Alam po ninyo, sinabi ko nga dati, mga ilang linggo nakaraan ako'y nagpunta sa isang patay. Talagang sobrang bigat minsan ang pakiramdam. No? Makikita mo maraming tao ang naglulungkot, maraming tao ang nag-iiyakan. Mga kapatid, kung tayo'y umiiyak para sa mga patay na wala na doon ang kaluluwa, lalo na kung mayroon tayong kilala na buhay na naglalakad na patay. Intindihan ho natin yon. Hindi ho zombie, ha? Okay? Yung buhay na kasi iba yun. Diba? Hindi ganon, ha? Okay. Tanong, tayo din ba ay nag-iiyak kung alam natin na ang kamag-anak natin o kaibigan natin ay mga buhay na naglalakad na patay? Nababagabag ba kayo? Nagkakaroon ba tayo ng habag? Malalim ba ang ating habag para sa kanila? Kasi kung kayo ay isang tunay na Kristiyano, at alam na po ninyo at naranasan na po ninyo ang kaligtasan at habag na galing kay Kristo, dapat nating maibahagi ito sa ibang tao. Dahil kung di po, anong klase po tayong Kristiyano? Tingnan ho ninyo ang bersikulong ito. Sa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, Ama,
patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ewan ko po sa inyo at hindi ko rin alam kung magagawa ko ito. Matapos akong pakuin sa krus ng mga kaaway ko, parang hindi ko yata kayang sabihin ito. Ngunit ganito ang habag ng Panginoong Hesukristo. Kakaiba talaga ang habag na galing kay Kristo. Kaya't di po talaga ito magagawa ng isang hindi tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano ay may malalim na malasakit sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Hindi po dapat natin kondinahin ang mga taong ito. Ngunit sila ay atin dapat lalo pang mahalin. Ang problema po kasi sa ibang Kristiyano ay akala mo kung sinong santo. Kung paano nila husgahan ang kapwa nila, ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Alam niyo ho, minsan, ang mga Kristiyano pa ang dahilan kung bakit lumalayo ang ibang tao. Kaya nga ho, pagiging may malalim na pagmamalasakit para sa kaluluwa ng isa't isa. Yun yung unang punto. Isang punto naman ho, kung paano tayo magkakaroon ng habag na espiritual. Ikalawang punto ay kung atin ba talagang tunay na ipinagdarasal ang mga kamag-anak natin at kapwa natin. Ang ating pagdarasal ay isang paraan ng ating habag na espiritual. Atin bang intensyonal na pinagdarasal ang mga taong di pa naligtas ng Panginoong Hesus? Atin bang intensyonal na ipinagdarasal ang mga taong pasaway sa Diyos? Alam po ninyo, itong habag na ito, ang pagdarasal na ito, ang klase ng habag na ito, ang pagdarasal sa ibang tao, ang madalas ating nakakalimutan at nakakaligtaan. Marahil kaya natin nagagawa ito na hindi natin ipinagdarasal ang ibang tao, ay di natin to lubusang pinaniniwalaan. Kaya nga't atin laging aalalahanin na intensyonal na ipagdasal natin ang mga kapwa po natin. Ginagawa po ba natin ito? O ganito tayo magdasal sa ibang tao? Lord, kunin mo na siya. Okay. Please naman. Okay? Huling punto, pangatlo. Di ba? Habag na may malalim na pagmamalasakit sa kaluluwa ng isa't isa. Pangalawa ay ang pagdarasal, ang habag ng pagdarasal sa mga taong hindi paligtas o sa mga Kristiyanong sumasaway sa Panginoong Diyos. Ikatlong punto, ang habag na dapat talaga nating ginagawa. Atin bang intensyonal na itinuturo ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo? Alam po ninyo, ito marahil ang pinakamatinding gawain ng habag natin sa ibang tao. Mas matindi pa ito dun sa pagtulong na pisikal. Kasi ganito ho yun, isang paglilinaw. Nung tinuro namin kaninang umaga ho to sa Paranaque sa English po, may mga ibang nagtanong, kapatid, paano kung yung habag ko, inaabuso na ako? Di ba ho? Okay. Alam nyo, una, kailangan talaga ipagdarasal natin yung mga taong tutulungan natin. Pero kung pag-uusapan natin yun ngayon, siguro abot tayo 7:00 ng gabi. Ang ating tinitingnan muna rito, kung tutulong tayong pisikal, huwag nating kaliligtaan yung espiritual. Kung dapat nga, ang intensyon natin ay yung habag na espiritual. At ang pisikal, bonus na lamang. Okay ha? Kasi bakit ho? Anong silbi na ang taong ito ay hindi na magugutom, ngunit pagpatay na siya, impyerno pa rin ho ang diretsyo niya. Baliwala ho. Kaya nga ho, itong ikatlong punto ng espiritual na habag ay ang pagbibigay sa kanila ng magandang balita. Tanong, gaano kadalas ba talaga natin ginagawa ito? Inyo bang naalala ng una mong makilala at tinanggap ang Panginoong Hesukristo? Naalala ho ba ninyo yun? Kung kayo'y ligtas na, alalahanin po ninyo yun. Gunitain po ninyo yun. Sana kung gaano naging porsigido ang ibang tao sa iyo, ay ganoon din tayo sa ibang tao.
Naalala ko yung discipler ko, lahat na yata ng rason at palusot na ibigay ko para magtago lang. Pero ganon sila katapat. Pinagdarasal kami, iniimbitahan kami, at talagang ibinabahagi sa amin palagi ang Ebanghelyo. Ito ho yung 3 puntong ibibigay ko. Kaya nga ho, unang prinsipyo. Dahil tapat ang Panginoong Hesukristo, kaya nagiging mahabagin ang mga tunay na Kristiyano. Dahil lamang tapat ang Panginoong Hesukristo, kaya nagiging mahabagin ang mga tunay na Kristiyano. Anong klase ang habag mo sa ibang tao? Anong klase ang habag mo sa ibang tao? Ito ba ay makadiyos o makamundo? Gaano ka kahabagin sa kapwa mo? Paano ka naging daan o paraan ng habag ng Diyos sa ibang tao itong nakaraang linggo? Paano ka naging daan o paraan? Kaya nga't ano ang maaari mong idasal sa Diyos upang di mo lang pipiliin ang kahahabagan mo? Kasi di ba minsan pipiliin, dito pwede akong habag, dito bala ka. Ano ang maaari nating idasal? Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay may habag sa ibang tao dahil tapat ang Panginoong Hesukristo. Ikalawang dibisyon, at mabilis lang ho ito, ang kinahahabagan. Ngayon, marahil sinasabi ninyo, ngayon kung ako ay mahabagin, ano ang mangyayari sa akin? Ano sinabi ng Panginoong Hesukristo? Mapalad, makarios, blessed, happy. Sinabi ng Panginoon, at bakit? Dahil sila ay kahahabagan. Nino? Ng Panginoong Diyos. Sino po ang mga tatanggap ng habag mula sa Diyos? Ang mga Kristiyanong mahabagin. Sila po lamang. Kung tutuusin at inyong iisipin, kailangan talaga ng isang Kristiyano ang habag mula sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi mas nakakaalam na sa katotohanan ang Kristiyano. Ulitin ko ho. Di ho ba, ang Kristiyano may Espiritu Santo, ligtas na. Ngunit, ang Kristiyano ba hindi na nagkakasala? Hindi po. Ang malungkot, nagkakasala pa rin. Hindi nagiging sinless ang Kristiyano, but Christians sin less and less and less. At dahil nga tayo'y Kristiyano na, nagkakasala pa, kaya kailangan talaga natin ang habag ng Diyos. Naintindihan ho natin yon? Tayo'y nagkakasala dahil nga sa katigasan ng ulo natin. Patuloy pa rin nakakagawa ng kasalanan. Kaya't sinabi ng Diyos na tatanggap ng habag ang mahabaging Kristiyano. At alam po ninyo, ganito po talaga ang plano mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Ang mga Kristiyano na disipulo ng Panginoong Hesukristo ang mga tatanggap ng habag. Nakalagay nga sa 2 Samuel 22:26. Sa maawain ay maawain ka. Sa sakdal ay magpapasakdal ka. Sa bagong tipan, Santiago 2:13. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ngayon mga kapatid, pakinggan ho natin mabuti ito. Isang matinding paalala at babala. Marami ang nag-aakala at nagtuturo na ito ang paraan upang maligtas ang tao. Ito ay itinuturong mali ng ibang tao. Sinasabi nila na kung ikaw ay mahihabag sa ibang tao, ikaw ay tumutulong sa ibang tao, ikaw ay tatamo ng kaligtasan sa kaparusahan mo sa kasalanan. Maliho. Okay? Ulitin ho natin. Kasi yung iba itinuturo na ito ang basihan ng kaligtasan. Hindi ho ganon. Ang nakalagay po dito, tatanggap ang mahabagi ng habag. Hindi sa tatanggap ng kaligtasan. Yung sinasabing kaligtasan nakalagay sa verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Ang sinasabi dito, ang tatanggapin nila ay habag. Habag na physical, habag na spiritual. Ang katotohanan, ang kaligtasan ay nakalagay sa verse 3, na ang mga taong walang inaasahan o mga taong kumikilala sa kanilang kadukhaan na espiritual ang magiging kabahagi ng kaharian. Sana malinaw po sa atin ito. Lagi po ninyong aalalahanin na isang tunay na Kristiyano ay may habag. Dahil siya mismo ay patuloy na tumatanggap ng habag mula sa Panginoong Diyos. Habag na espiritual ang tinatanggap ng Kristiyano galing sa Diyos, at habag ding pisikal ang tatanggapin ng Kristiyanong mahabagin galing sa Diyos. Kaya nga ating titingnan ngayon, ating usisain ang mga buhay natin. Tayo ba ay tunay na mahabagin? Kung sasabihin natin, hindi, ating usisain. Baka di pa talaga malinaw ang kaligtasan sa atin. Kaya dapat tayo'y magdasal, Panginoon, bakit? Malaki ang posibilidad, kung wala tayong habag na katulad na ganito, malaki ang posibilidad na hindi tayo tunay na Kristiyano. Ito ho ang prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano ay patuloy na tumatanggap ng habag mula kay Kristo. Ang mga tunay na Kristiyano ay patuloy na tumatanggap ng habag mula kay Kristo. Anong bahagi ng ating buhay na patuloy tayong tumatanggap ng habag ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan? Anong bahagi ng buhay natin? Paano maaaring purihin at pasalamatan ng Diyos dahil sa patuloy na habag na tinatanggap natin? Paano kaya natin siya maaaring purihin at pasalamatan dahil sa habag na natatanggap natin? Ano ang maaari mong idasal upang tayo ay maging daan at paraan ng habag niya sa ibang tao upang kanilang matanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan? Ano ang maaaring dasal natin upang tayo ay maging daan at paraan ng habag niya sa ibang tao upang kanilang matanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan? Mga kapatid, ang isang tunay na Kristiyano ay may habag sa ibang tao dahil tapat ang Panginoong Hesukristo. Sa pagtatapos, mga kapatid, aking dasalin na ang katotohanan ito na ating natutunan ay di lamang maging isang motibasyon ng ating habag sa ibang tao. Aking uulitin, sana hindi lang ito basta isang motibasyon na, Lord, ako'y may habag sa ibang tao, pagpalain mo naman ako. Kasi kung ganun ho ang intensyon natin, bumalik po tayo sa unang pag-aaral natin. Atin lang laging iisipin, ang katotohanan ito ay isang kasiguruhang tapat ang Diyos at ni minsan di kanya pababayaan, ni minsan di kanya iiwanan. Tayo po'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay ngang kayo'y tapat. Kayo ay mahabagin sa mga Kristiyanong mahabagin. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito, maraming salamat sa katotohanan na ito. Panginoon, aming dasalin na ito'y hindi lamang maging laman sa aming mga ulo, ngunit ito'y isang bagay na maibabahagi namin at maisasabuhay namin. Panginoon, alam namin na ang habag na makadiyos ay hindi po namin kakayanin kung hindi po ninyo ibibigay sa amin ang habag na ganito. Panginoon, kami inyong pag-ingatan sa aming pag-uwi. Panginoon, sana sa pag-uwi namin ay makakita kaagad kami ng paraan na maibahagi ang habag na ito sa ibang tao at maging sa ibang Kristiyano. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y palakpakan ng Panginoon.